magsalita ngayong umaga ay siya po ang nagpapastor ng Bible Baptist Church sa Muson, no? At siya po ay galing sa Project 8 sa yumaong attorney Arias, ano po, Pastor? At kung minsan si Pastor napapanood ko, nagbo-broadcast ng live sa radyo, ano po? At siya po ay nagtuturo sa seminaryo almost 20 years. Wow, amen. 20 years na po. At siya po ay 21 taon na bilang pastor. Kaya salamat sa Panginoon, pinaunlakan po ang ating imbitasyon na siya po ang maging speaker natin sa ating Family Day na ating tema, One Family, United in the Ministry. Ngayong umaga, I do believe lahat tayo ay united. Amen? Ewan ko lang mamayang hapon. Dahil sa ating bootcamp mamaya. Okay, tawagin po natin ang ating guest speaker from Bible Baptist Church, Muson. May I call Pastor Ronald Salon Taclin. Amen. Salamat, Pastor. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. At kagaya nga na po ng sinabi ni Pastor Bernard, noong una pa akong pumunta dito ay dito nakaburol si Sister Eunice. Dahil din kay Sister Eunice, ako nakapunta dito at nakilala si Pastor Bernard, no? Kaya nahanap po kanina yung mga anak niya. Nandito pala yung sa dulo, pag matangkad, yun na yun eh. No? So maraming salamat po unang-una sa Diyos at sa pribilehiyo na pinagkaloob niya upang ako ay makarating dito. Kasama ko po yung pamilya ko. No? Yan po yung aking desire na pag dito lang ako dito sa Luzon, pag pinahintulutan ng Panginoon na makapangaral sa ibang church, sinasama ko talaga yung pamilya ko. Amen? Kasi wala nang pinaka-the best na kasama kundi pamilya. No? Sabi nga, di ba? Family is everything. Kaya pasalamat tayo na may pamilya tayo. Especially yung mga kumpleto pa yung magulang. Amen? Ako at the age of 12, wala na akong nanay. 39 years old nung siya po ay namatay. At ang nakakalungkot pa, siya ay namatay na... Pwede yung umupo muna kay sandali. Nung siya ay kinuha ng Panginoon, 12 years old lang ako noon at alam mo, 12 years old, walang pagkakilala sa Panginoon. Taga Mindanao kasi ako eh. Sino mga Bisaya dito? Wala. Dami pala mga Bisaya, no? Tatlo lang. Meron sa likod. No? Meron pa rin sa likod. Bantugra, mga gwapo't gwapa. No? At yan po yung heartaches ko sa ministry. One of my heartaches as a pastor ay yung nanay ko. Kasi paano kung yung nanay ko hindi siya ligtas nung namatay? She died May 21 of 1990. May 21, 1990, namatay siya. High blood. Tapos, 12 years old lang ako noon. Paano kung hindi siya ligtas? Di ba? So from 1990 hanggang ngayon, that's 34 years. Kung hindi po ligtas yung nanay ko, 34 years na siyang nasa impyerno. Mas okay pa pag nakulong yung tao eh. Kasi merong sentensya may taon. Kung halimbawa naman, reclusion perpetua, ibig sabihin, habang buhay, pag nagpakabait ka naman sa loob, makakalabas ka rin, no? Paano kung hindi ligtas yung nanay ko? Kaya yan po yung talagang isa sa mga heartaches ko sa ministry bilang pastor. What if my mother is not saved? Kaya mapalad kayo na meron pa kayong kumpletong magulang. Amen? Sino pang kumpleto ang magulang? Sige nga, taas nga yung kilay. Hindi. Kamay. Praise the Lord, no? Kaya purihin ang Panginoon. At maganda dyan, di lang kumpleto, kundi kasama pa natin ba naglilingkod ba sa Panginoon? Ako ay, yung tatay ko, ako nagturo, ako din ang nagbaptize.
No? Yung tatay ko. Kaya salamat. Yung mga kapatid ko ay naturuan na rin lahat ng salita ng Diyos. Yung panganay na lang namin ang hindi nababaptized. Pero meron na rin siyang patutuo na tumanggap na siya sa Panginoon. Muli, Pastor Bernard, marami pong salamat. At pagpunta ko pa lang dito, I was challenged na kasi ngayong 2025, we're praying na makapagpatayo na rin kami ng building. No? So, yung aming lugar doon, yung sarili na rin natin property yon, maliit lang. Maliit lang siya. No? Nasa 110 per square meter. Kaya every Sunday, punong-puno talaga. Alam niyo, maliit eh. Kaya, ang prayer namin, Pastor, 4-story building. Pero iba ang plano ng Diyos. Ang nangyari, nakabili kami ng lupa. Malapit lang din doon sa church. Katapat lang siya ng LTO. LTO. Alam niyo LTO, di ba? Yung Land Transportation Office. Hindi yung Lagayan Talamak Office, ha? Doon yung LTO. Tapos, nakabili kami ng, sa biyaya ng Diyos, 399 square meters. Pero ito, 2,600, no? So, yun ang aming prayer. Kaya marami kaming nilalakad ngayon, mga permits. No, kailangan, importante pala talaga yung mga permit na yan. Hindi kami basta kasi baka magkakaproblema daw. No? Kaya ipag-pray niyo po kami. Amen? Ipag-pray niyo po kami. So maraming salamat muli. At di na tayo magtatagal. Kasi matagal ako mag-preach. No? Sa amin, yung Sunday school, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Yun po yung Sunday school namin. No? Yung iba, pastor, lingo-lingo na ba? No? Ang bihira, nagbiyahe kami alas 7, 7:30, no? 7:30 kami nagbiyahe. Kaya, huwag kayong mag-alala, hindi pa tayo aabot ng hapon dito. Amen? Sige, at bago ako mangangaral ng salita ng Diyos, gusto ko munang umawit. Aawitin ko yung kanta na ginawa ko, yung tono hindi sa akin, pero yung lyrics sa akin. Narinig ko ito sa Iloilo. Sabi ko, okay to Kaya ang ginawa ko, gumawa ko ng sarili kong lyrics at kinanta ko. No? Anak, pwede bang tugtugan mo ako? Ang awitin ko ay pinamagatan kong ang paglilingkod mo. Maaring napanood nyo na ito sa Facebook, pero iba yung nasa personal. Amen? Ang kantang ito ay nakakatuwa at nakakainis din. Ha? Pakinggan yung maigi, Sige. G. Yung anak ko ay 17 years old tsaka 15 years old. Ang paglilingkod mo. Ang paglilingkod mo ay hindi ko maklaro kung ikaw ba ay totoong Kristiyano. Simba bihira, ang tagal makita dahil malayo sa manlilikha. Ipakita mo kung ano ang totoo, kung ikaw ba'y totoong Kristiyano. Hindi maganda ang magpahina-hina, pagkat ang pagbabalik niya ay malapit na. Kung sa trabaho, laging alisto, pero nang hihina kapag linggo. Sa umaga present, sa hapon absent, ang paglilingkod ay 50%. Ipakita mo kung ano ang totoo, kung ikaw ba ay totoong
Kristiyano. Hindi maganda ang magpahina-hina, pagkat ang pagbabalik niya ay malapit na. Midweek service naman. Sa midweek service, sige selfie. At kung minsan naman ay groupie, picture tayong lahat. Ang iba nag-Facebook, ang iba nag-TikTok. Wala nang silbi ang mensahe. Ipakita mo kung ano ang totoo, kung ikaw ba ay totoong Kristiyano. Hindi maganda ang magpahina-hina, pagkat ang pagbabalik na ay malapit na. Sa linggo ng gabi, hindi na magsimba. Anong rason? Ang rason niya, pagod siya. Pero tuwing linggo naman ang umaga, yung people makinig, ang tagal ng gising niya dahil napuyat sa larong ML at Dota. Ipakita mo kung ano ang totoo, kung ikaw ba ay totoong Kristiyano. Hindi maganda ang magpahina-hina, pagkat ang pagbabalik niya ay malapit na. Amen. Yung iba sa inyo nakasimangot na. Alam niyo yung verse 2, di ba? Kung sa trabaho, laging alisto, pero nangihina kapag linggo. Sa umaga, present, sa hapon, absent. Ang paglilingkod ay 50%. Pero kapag hihingi ng blessing, gusto 100%. No? Okay, so muli, magandang umaga. Hindi na tayo magtatagal. Ephesians chapter 4. Basahin natin muli yung verse number 1, 2, and 3. So magpo-focus po tayo ngayon sa pamilya. Amen? Let's focus about the family. Salamat sa Panginoon, nung tayo ay naligtas, tayo ay napabilang sa pamilya ng Diyos. At hindi lamang napabilang tayo sa pamilya ng Diyos, after we got saved at sumunod tayo sa water baptism, nakabilang tayo sa church ng Panginoon. Sipin mo, hindi naman tayo kaano-ano. Hindi kayo magkaano-ano. No, iba-iba ang mga background natin. Background ninyo. Iba-iba ang apelyido. Pero magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen? Yung iba sa inyo, Ilocano, Ilonggo, Bicolano, Cebuano. Pero magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen? Ephesians chapter 4. Babasahin ko po 1 to 3. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo nung siya ay nakulong, naisulat niya ito. No? Kaya sabi niya sa verse 1, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Kaya ang sabi ng inyo pong tema, one family united in the ministry. No? What is the desire of God for a family? Ano ba ang pinaka-desire ng Panginoong Diyos, yung nais niya sa bawat pamilya? Ako naniniwala, no? The desire of God to every family is to become a blessed family. A blissful family. And a beautiful family. Amen? Mapalad, masaya, at magandang pamilya.
Yan po yung desire ng Panginoon sa bawat pamilya natin. Kaya nga, ang katotohanan din, nakakalungkot, hindi po lahat ng pamilya ay ganon. Yung first family pa lang, sinira na ng dyablo. Right? Shall we all bow down our heads? Let us pray. Our loving Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful and beautiful morning that you have given to us. Thank you, Lord, for the great privilege that we can worship Thee in spirit and in truth. Lord, thank you. Thank you for saving our souls. Thank you, Lord God, for giving your only begotten Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, who died on the cross of Calvary just to save us. Lord, thank you for the Holy Spirit, because He will be the one who will teach us and give us the understanding. Lord, we pray that you please forgive us for all of our sins and shortcomings that we have done against thy holy name. Thank you so much. Thank you for this church. Thank you for the Berean Bible Baptist Church. Thank you for Pastor Bernard and his wife, and to all the members. Lord, bless the whole day. Thank you so much. We ask all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. All of God's people will say, Amen, Amen. So makaupo na po ang bawat isa. Maraming salamat. So, kagaya ng sinabi ko kanina, the desire of God to every family is to become a blessed family. Yung mapalad. Other term ng blessed is happy. Amen? Tapos yung blissful family, yung masayahing pamilya. Siyempre, nag-uumpisa yan sa tatay. Amen? Tapos, yung tinatawag na beautiful family. Yung pamilyang maganda. No? At alam nyo, tanging ang salita lamang ng Diyos ang siyang magiging tagapagturo natin para ang ating pamilya ay magiging maayos. Alam niyo po, nung ako'y pinanganak, hindi po maganda yung pamilya namin, Pastor. O, anong nangyari? Uy, natumba. At itayo ko na lang. Tatayo ko. Okay, ayos mo, Brad. Ang tatay ko po ay taga-Bohol. No, taga-Bohol yung tatay ko. Ang apelyido ng tatay ko ay Taklin. No? Tapos, yung nanay ko naman taga Camiguin. Alam niyo Camiguin sa Mindanao, tapos nalipat sa Hingoog City. Nung ako'y namulat bilang bata, wala po sa pamilya namin yung naglilingkod sa Diyos. Ang nakita ko sa magulang ko, laging nag-aaway. Bakit? Kasi sila ang nagiinom, one-on-one sila magiinuman, maya-maya, kita ko nag-aaway na. Nagsasampalan na, nagsasabunutan na. Sabi ko, ganito ba talaga yung pamilya namin? No? We don't have a beautiful family. Kaya mapalad yung mga pastor, yung ang mga magulang ay Kristiyano na. Amen? Kagaya ng mga anak ko, namulat sila, kita nila. Wala pa sila sa mundong ito, nagpapastor na ako eh. No? Hanggang sa pinanganak sila, nasa church na sila. Pero meron din namang danger kapag ang bata ay, di ba, meron ngang nabasa tayo, di ba? Many grow in the church, but they don't grow in Christ. Many children know hymns, yung mga hymnals, but they never know Him. No, yan ang nakakalungkot din eh. No? Kaya sa mga magulang dyan, kailangan siguraduhin natin ang ating mga anak talaga na hindi lang sila lumaki sa church, kundi lumago din sila sa Panginoon. Hindi lang nila alam yung mga hymnals, kundi alam din nila yung ating pinupuri, ang ating Panginoon. Yun po yung pamilya namin, lagi kong nakikita, nag-aaway yung nanay, tatay ko. Talagang mahirap. Tapos yung ulam namin, hindi gaano kasarapan. No? Kung sa Cebu kayo pupunta, meron tinatawag doon na sutukil.
Sutokil. Alam niyo sutokil? Ibig sabihin ng sutokil, pastor, sugba, tula, kilaw. Sugba, tula, kilaw. Ang sugba, ibig sabihin yan, inihaw. Bisaya ka, ma'am? Okay. Ang ibig sabihin ng sugba, inihaw. Sugba, tula. Ang tula, tinula. So, siyempre, alam niyo na yung kilaw, di ba? Kaya nga, sutokil. Sugba, tula, kilaw, no? Inihaw, tinula, kinilaw. Pero sa amin, gipusil. Ang Tagalog, kawawa yung Tagalog, hindi talaga makangiti eh. Pero pag alam ko na yung mga Bisaya, ngumingiti kagad eh. No? Pag ang gipusil, alam niyo, ang gipusil, pag tinagalog mo yan, yung binaril. Pero ang gipusil, para din yung sutukil. Gipusil, ginamos, pugag, sili. Yan lang ang sa amin. Ibig sabihin, yung, ano bang ginamos sa Tagalog? Ang bagoong, pipigaan lang ng, sili. Di ba? Ginamos, pugag, sili. Pero talagang paghirap na hirap kami, wala talaga. Walang sutukil, walang gipusil. Kundi ano lang, pastor? Gituok. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng gituok? Sa Tagalog, sinakal. Pero ang gituok, ano ang gituok? Gituok means ginamos, tungtungag, ok-ok. Walang nakaintindi. Ang ok-ok, ipis. Ibig sabihin, yung bagoong, dahil sa lagi nalang bagoong yung ulam, no, hindi na, nagsasawa na kaming kumain, iniiwanan na lang sa ibabaw ng lamesa, kaya ang ginagawa ng mga ipis, dinadaanan na lang yung bagoong. Kaya, ibig sabihin ng tungtungan, iniibabawan ng ok-ok. Ang ok-ok, ipis. Ganyan kami kahirap. No? Pero salamat sa Panginoon. Nung ako'y naligtas, doon na bago lahat. Amen? Kaya ngayong umaga, ang pag-uusapan natin, a great family. The ingredients of a great family. Ang mga kasangkapan ng isang dakilang pamilya. What is a great family? A great family is a blessed, a blissful, and a beautiful family. Amen? Ito yung pamilya na kung saan sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya doon sa binasa natin, anong sabi ni Apostle Paul? Sabi niya, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Alam niyo yung salitang unity? Sabi nga ni Haring David, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Unity, according to David, is pleasant. Kaya nga, how good and how pleasant. Amen? Pag sinabi mong pleasant, yung bang nakakalugod. Ang ganda tingnan kapag ang pamilya nagkakaisa. Yung pamilya natin, yung tinatawag natin biological family, nagkakaisa. Ang ganda tingnan. Same sa tinatawag na spiritual family. As a church, ang ganda tingnan kapag ang bawat isa'y nagkakaisa. Sa church, meron talagang pastor na itinalaga ang Panginoon, tapos yung pastor, kagaya kay Pastor Bernard, siya ang maglilid sa bawat isa sa inyo. Kaya pag binasa natin ang chapter 4, pag tinuloy natin hanggang verse 13, makikita natin dito, no, na ang ibinigay na regalo ng Diyos sa church, pastor. Kaya nga, pastor is the Lord's gift to the church. Kaya nga sabi ni Paul, I will give you pastors. Hindi, si Jeremiah yon, di ba? Anong sabi sa verse 11? And He gave, yung He dyan, yung He ang Diyos, some apostles, and some prophets, and some teachers, and some evangelists, and some pastors. Bakit pagdating sa teachers, walang some? Tingnan yung Bible nyo.
Yung una, yung apostles, meron sa una, some. Tama, some apostles. Tapos, pero wala na mga apostolis ngayon. Right? Wala na. Tapos, anong sunod? And some prophets. Wala na rin mga propeta ngayon. Kasi ang mga propeta in the Old Testament, sila yung mga tagapagsalita ng Diyos. No? Wala pa kasi hindi pa kumpleto ang Bible noon. Kaya ang Panginoon, mayroon lang siyang mga iilang propeta. Kaya ang mga propeta, pag sila ay mangungusap doon sa mga Israelita, ang kanilang authority, lagi nilang sinasabi, Thus saith the Lord. Thus saith the Lord. Sa atin, hindi na ganon. Ano sinasabi natin? The Bible says, ang sabi ng salita ng Diyos. Kasi ito yung pinaka-authority natin eh. Anong sunod? And some evangelists. Ngayon, marami evangelist, pero ang kadalasan sa Amerika eh. Ito lang yung mga ngaral na kung saan puro evangelism. Pero tandaan nyo pagdating sa pastor, ang pastor ay mga evangelist din. Kasi we are evangelizing people. Tapos bakit sinabi, and some pastors, bakit walang some teachers? Kasi ganito ang ibig sabihin yan. Kapag pastor, ibig sabihin teacher yan. But not all teachers are pastor. Amen? Nakuha niyo po? Pag pastor, teacher talaga yan. Preacher talaga yan. Pero hindi lahat ng preacher at teacher ay pastor. Anong ibig sabihin? Dapat alam talaga natin yung ating posisyon sa church. Amen? You must know your position. Kung preacher ka lang. Pero kung tatawagin ka ng Diyos na maging pastor, praise the Lord. Ang problema, pastor, may mga preacher na pag umasta parang pastor. Meron pa nga akong narinig Nag-preach siya dahil pinag-preach ng pastor. Sabi niya, hindi ako kagaya ng pastor ko hindi ako kagaya ng pastor natin Ang bira. Binigyan na nga ng authority na mag-preach. Binanatan pa yung pastor. Na kapag yung pastor natin, kapag nag-preach ay gumagamit ng mga masasakit na salita. Ano masasakit na salita? Diabetes, cancer, yun ba yun? Pag preacher ka, just preach the word. Pag song leader ka, just lead the singing. May mga song leader din na nagpipreach din. Awitin natin, si Kristo'y buhay. Alam niyo po, sabi ng Biblia, si Kristo'y buhay. Inilibing siya, di ba? Nabuhay namang muli. Magpakanta ka na lang. Amen? Kaya yun po yun, no? Ang pastor ay regalo ng Diyos sa church. Ang unang regalo sa atin, individual, salvation. The pastors are the Lord's gift to the church. What else? The pastors are the Lord's gladiator to the church. Pag sinabi mong gladiator, mga warrior ang mga pastor. Ang mga pastor ang makikipaglaban sa inyo. Huwag kalabanin ang pastor, What else? The pastors are the Lord's gem. Alam niyo ba ibig sabihin ng gem? Precious stone. Kaya mahalaga ang pastor sa church. Amen ba? Kaya nga, unity is pleasant. Ano ba? Unity is precious. Napaka-mahalaga ng pagkakaisa. Amen? Kaya nga, it is like the precious ointment. Yan ang sabi doon Kaya ngayon, umaga mga kapatid, the ingredients of a great family. So ano yung great family? Ayon sa desire at design ng Diyos, blessed, blissful, and beautiful family. So ano yung unang ingredient ng isang great family, which is blessed, blissful, and beautiful? Number one, a great family is a saved family. Yung ligtas na pamilya. Kayo mga kapatid, ang tanong, ligtas na ba ang mga mahal niyo sa buhay?
Alam nyo, do not serve God alone. Serve with your family. Kung meron sa inyo dito na hindi pa ligtas ang inyong mga mahal sa buhay, pray for them. Show them your good testimony. Mahirap maglingkod sa Diyos knowing na ang mga mahal mo sa buhay ay hindi ligtas. Amen? Alam naman natin na kapag hindi ligtas, kapag namatay, saan pupunta? Impyerno. Impyerno ang papuntahan ng isang taong hindi ligtas. Alam niyo, sa pamilya namin, ako po yung unang naligtas. Sa pamilya namin, ako rin. 8 kami, pastor, 8. Pang-5 ako. Yung panganay namin, babae. Pangalawa, lalaki. Namatay na yon. 37 years old lang. Yung sumunod na lalaki naman, pangatlo, 43 years old, namatay din. Anong sakit niya? Ito, magiging warning sa atin. Ang sakit niya, pastor, pancreatic cancer. Lasinggero ba siya? Hindi. Ang pancreatic cancer, yan ang sakit ng gumawa ng Apple. Si Steve Jobs, tsaka si Rudy Fernandez. Yun ang sakit nila. Paano siya nagkaroon ng ganong sakit? Yung hindi kakain ng umaga, kape lang, kape, hindi kakain ng umaga, tapos pagdating ng tanghali, diba, nagpapagutom pa. Pag nagutom, parang ako ba? Pag nagutom, tsaka babanat ng madami. Doon nag-start. February siya sinumpong ng matinding sakit. February, pagdating ng April ng 2013, patay kaagad. Kaya, sabi nga, di ba, mas mahalaga talaga yung almusal. Kahit nasubo ka lang. Kaya delikado yung mga ganong lifestyle na hindi kumakain ng umaga. Tapos pagkatanghali, doon babanat. Anong kulbaan man mo? Ha? Nakuha niyo ibig kong sabihin? Tapos yung sumunod, pang-4, babae. Tapos ako pang-5. Alam niyo, sa 8 magkakapatid, ako yung pinakamabait. Alam niyo na, ako yung pinakatarantado. Bata pa lang ako. Nung medyo lumalaki na, sabi ng lolo nila, nung ako yung magbinata na, sabi, kung alam ko lang na ganyan ka, kabait sana nung bata ka pa lang, sinakal na kita at hinampas sa pader. Kita niyo kung gaano ako kabait? No? Yun ang sabi ng tatay ko. Grabe. Troublemaker ako. Pag merong tumitingin sa akin na hindi maganda, may kalalagyan ka, kaya ayusin niyo mga tingin niyo sa akin, ha? Ha? Tapos, bata pa lang ako. Ako tagabili ng sigarilyo ng nanay ko. Kaya pagbating mga 8, 9, ganun. Bumili ka ng sigarilyo, bibili naman ako. Sindihan mo. Pagpunta sa kanya, pagbigay, kalahati na lang. Sabi niya, bakit kalahati na lang to? Sabi ko, mamamatay eh. Pag hindi sinipsip. So sa madaling salita, bata pa lang ako, nagsisigarilyo na ako, pagkapatay ng nanay ko, at the age of 13, chain smoker na ako. Tapos yung sigarilyo na aking naubos, yung pinaka-minimum sticks sa isang araw, isang kahat kalahati, that's 30 sticks. 30 sticks a day. Ganun katindi. Ang sabi ko sa sarili ko, wala na akong pag-asa. Itong bisyo ko, hindi na ito matatanggal. Di ba yung mga nagsisigarilyo, tama ba? Di ba? Wala na talaga to. Hihinto lang ako kapag yung aking ubo ay quartet na. Alam niyo, pag umubo ka, di ba, nakakahiya yun, nasa eskwelahan ka pa. Tapos, matinding ubo ba, yung tunog na parang kawayan na pinalo? Tek! Di ba? Nakakahiya yun. Sabi ko, wala na akong pag-asa nito. Hanggang dahil sa sobrang bait ko, nag-aral ako college. Scholar ako. Mabait ako, pero scholar ako ha.
Scholar ako sa Cagayan de Oro College. Pero sa sobrang bait ko nga, lumayas ako sa amin, nagpunta ako ng Maynila. Pero all things work together for good. 1997, nagtrabaho pa ako. Nung trabaho ko, construction worker. Hanggang sa mas lalong lumala yung bisyo ko. Mas lalong lumala. Yung Gordon's Gin, pastor, tinutungga ko lang yun. 8 Hinebra, isang gabi. Grabe, no? Kita niyo, buhay pa ako. Walang makakatalo sa akin sa inom. Wala. Kaya pag nakita ko yung nakaraan ko at titingnan ko yung sarili ko ngayon, alam niyo nakikita ko? Biyaya ng Diyos. Nung ako ay naimbitahan sa church, kaya salamat kayo mga bisita namin na naimbitahan kayo. This is the only church that preaches that only Jesus can save. Wala nang ibang tagapagligtas. Hindi ang relihiyon. Maraming pupunta sa impyerno dahil sa relihiyon. Hindi dahil sa kulang ang relihiyon. Maraming pupunta sa impyerno dahil sa relihiyon. Anong turo ng relihiyon? Magpakabait ka, magmamiyembro ka sa amin, lumuhod ka. Hindi ganon. Ang turo ng Biblia, isa lang ang daan patungong langit. Yan, si Kristo na ating tagapagligtas. Kaya sa mga bisita namin, kung hindi mo patiyak na ikaw ay papuntang langit, bago ka lumabas sa building na ito, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo na yung sariling tagapagligtas. Kaya noong June 14, 1998, nung pagdalo ko sa church, 3rd time ko na yung pagdalo. Pagdalo ko ng ganon, nung una, natulog lang ako. Kasi yung nagpipreach, amo ko eh. Abogado. Kilala ko yan. Nagmumura yan. Pangalawang linggo, tulog uli ako. Parang kayo ba? Kaya naunawaan ko yan, yung mga natutulog, naunawaan ko yan. Kasi sabi ko, totoo talaga ang Bible, kung ano itinanim, aanihin. Kasi nag-preach yung pastor, natulog ako, ano itinanim, aanihin talaga. Pangatlong linggo, ang preaching pastor ay Luke chapter 16, verse 19 to 31. Patungkol sa mayaman at sa kay Lazarus na pulubi. Hindi na ako natulog. Bakit? Kasi sabi ng pastor ko, si Attorney Mar Arias, kung hindi mo tatanggapin si Kristo ngayon, isang araw, pag namatay ka, kasama mo ang mayaman. Ang bira, hindi ako nakatulog. Alam ko na yung mga magtataas ng kamay, tatawagin sa harap. Nahihiya akong ganun. Walang hiya akong tao, pero pagdating sa mga ganito, nahihiya ako. Pero alam niyo yung sinabi ng pastor ko, June 14, 1998, alas 12 ng tanghali. Sabi niya, sino sa inyo ang gustong tumanggap sa Panginoon? Taas ang kamay. Hindi ko napigilan. Naalala ko, pupunta pala sa harap, binaba ko bigla. Maya-maya, sabi ng pastor ko, okay, lahat naman nagtaas, punta sa harap. Di ako nag-forward. Buti na lang, merong full-time worker, nakatingin pala sa akin. Nilapitan ako sa, Brad, tara. Bakit? Nagtaas ka ng kamay eh. Sabi ko, ayoko, nagtaas ka ng kamay, kita ka ni pastor, pumunta talaga ako. Pagpunta ko sa harap, sabi ng pastor ko, Ronald, anong kailangan mo sa Panginoon? Sabi ko, pastor, gusto ko pong maligtas. June 14, 1998, tinanggap ko ang Panginoon. At nung naligtas ako, first point tayo, di ba? A great family is a saved family. Pagkaligtas kong ganun, sabi ko, Lord, ligtas na ako. Paano ang pamilya ko? Narinig ko yung Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Sabi ko, pati bahay ko maliligtas. Yung palang house doon, mga mahal sa buhay. From that time, sabi ko, Lord, I want my family to be saved. So anong ginawa ko? Inumpisahan ko yung panganay naming lalaki. Yung panganay naming lalaki talagang napakatigas ng puso. Pero nung nakita niya yung patutuo ko, na hindi na ako nanigarilyo, hindi na ako uminom,
nagulat siya. So, ano nangyari sa'yo? Sabi, di ba, luwas na ko, ligtas na ako, tinanggap ko na si Kristo. Kaya ikaw dapat tanggapin mo rin si Kristo. Sa madaling salita, tumanggap siya sa Panginoon, na-baptized. Pagkatapos niya, yung sumunod namin na lalaki, yun ang pinakamabait sa pamilya namin. Pinakamabait, matulungin, hindi nagbibigay ng sakit sa ulo ng tatay ko yon, no? Pagdating ko sa kanya, alam mo, pastor, ang ginawa sa akin? Kasi nagtatrabaho siya doon sa Lina Hill subdivision, katapat ng St. Luke's, Edo Rodriguez, doon nakatira sila Amalia Puentes, sila Lutlot de Leon. Si Lutlot de Leon, nagtutulak pa yun dati, yung kanyang anak, na ngayon ay artista. Si Janine ba yun? Janine? O, kita ko pa yan. Pagdating doon, pagpasok ko, sabi ng kapatid ko, Luloy ang pangalan ni Luloy. Bisaya eh. Pag mga Bisaya, Luloy, Ondoy, di ba? Ang pangalan niya talaga, Fernando. Pagdating doon, may mga kaibigan siya, initsahan kaagad ako ng Marlboro. Gumanon yung Marlboro sa akin, no? Sa totoo lang, naglaway ako. Pero never kong pinulot. Maya-maya, sigarilyo, kunin mo na. Di na ako naninigarilyo. Maya-maya, dumating na naman yung isa, may dalawang red horse. Meron pang pawis. Malamig. Ginanyan sa harap ko, pak! Siyempre, pag manginginom ka, maglalaway ka. Ha? Iba nga sa inyo, naglalaway na, oh. Ha? Pero pagka uminom ka na. Sabi ko, hindi na ako uminom. Sabi ng kuya ko, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, ligtas na ako. Ligtas na ako. Pag namatay ako sa langit, ako pupunta. Sabi niyo, maniwala sa'yo. Sabi ko, totoo. Sabi ng Bible. Sabi ng Bible. Buti hindi nagtanong kasi hindi ko alam eh. Bago lang ako eh. Buti hindi niya sinabing, saan? Buti walang ganun eh. Sabi ng Bible, ligtas na ako. Ganun ba? Inom siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, Manoy tawag ko, Noy, alam ko ikaw yung pinakamabait sa pamilya natin. Pero kapag hindi ka tatanggap sa Panginoong Jesucristo, sa impyerno ka pupunta. Bye-bye. Malis na ako. Hindi tuloy ako binigyan ng pamasahe. Full-time worker na ako nun eh. Pagpunta ko sa Project 8, siyempre malungkot ka kasi hindi ko naturuan yung kapatid ko. Pero yung patutuo ko, matindi pala yun. Nag-isip yung kapatid ko. Hindi ganon yung si Ronald. Dati, siya pang nangihingi, pero ngayon, initsahan na ng Marlboro. Nilagyan na ng pulang kabayo. Di pa rin, iba nga. Hanggang sa alam nyo, siya ay naimbitahan. Kasi yung kapatid kong panganay na lalaki, naligtas, nag-church na sa isang Baptist din, inimbitahan yung kapatid ko. Pagdating doon, naligtas. After 1 month, pastor, tumawag sa akin yung kapatid ko. Nasa pagtawag, ako mismo nakasagot. Sabi ko, hello, Bible Baptist Church, Project 8, Quezon City. Kilala ang boses ko. Sabi niya, Nald, kilala ko eh. Siyempre, kapatid mo, kilala mo eh. Noy, ikaw man din na. Ikaw pala yan. Sabi niya, Nald, magpapabaptize na ako. Bakit? Luwas na ko. Ligtas na ako. Paano ka naligtas? Yung mga sagot ko, totoo. Tama yung sagot. Alam niyo, nag-uusap kami, tumutuloy yung luha ko. Hanggang sa naging matapat yan doon sa church nila. Hanggang sa yung mga kapatid namin na sa Mindanao, pinapunta ko. Sabi ko sa mga kapatid ko may trabaho, ligtas na tayo. Ligtas ka na. Undoy yung panganay. Undoy, ligtas ka na. Loloy, ligtas ka na. Ako ligtas na. Paano yung mga kapatid natin? Kayo naman may trabaho, padalhan nyo ng pamasahe. Pinadalhan ng pamasahe. Sa madaling salita, lahat kami magkakapatid, naglilingkod na sa Panginoon ngayon. Amen? A saved family.
Meron, yung sinundan ko, matigas ang ulo, babae. Ayaw mag-church. Nandun nakatira sa panganay naming kapatid na lalaki. Pagkalunes, sabi ng kapatid kong lalaki, Nald, ayaw magsimba ni Arlene eh. Sabi ko, saan ba siya nakatira? Sa amin. Sa inyo pala eh. Meron kang authority dyan. Saan siya kumakain? Galing Mindanao eh. Saan siya makamakain? Sino ang papakain? Ako. Sama mo. Ayaw nga kasi siya lang daw, tayo lang daw yung nalahi, sabi sa Bisaya ba? Na iba. Sabi ko, anong tayong na iba? Tayo lang maliligtas, siya hindi. Sabi ko sa kanya, pag ayaw niya sumama, sipain mo. Yun ang term ko. Pagkalinggo ng umaga, in-invite siya. Pagka-invite, sabi ng kapatid ko, Arlene, punta na tayo ng church. Ayoko. Katoliko talaga ako. Punta tayong church. Sama ka. Ayoko nga. Sabi niya, sumama ka. Sipain kita eh. Sa takot niya, pastor, sumama. Siyempre, pagdating sa church, merong ibang mga miyembro na nag-entertain. Basta ka na, kapatid ka pala. Naligtas. Alam niyo ba yung kapatid ko na yun? Meron pa yung kapansanan, pastor. Ang kapansanan, ganyan ang paa. Ang worry ko doon sa kapatid ko na yun, baka hindi na makapag-asawa yun kasi baka hindi na magustuhan. Ganyan lumakad do. Kasi natinik siya, si nanay na ganun. Kaya pag kayo natinik, sanay nyo ha. Huwag kayong ganun ha. Yung iba, natinik lang dito, ito ang ginaganon. So sa madaling salita, nasanay siya sa ganun, pastor, tumigas yung uncle niya. Pero naligtas. Alam niyo, ma'am, nakapag-asawa. Yung asawa niya, kamukha pa na Richard Gutierrez. Tapos ang malupit pa, nagkaroon pa sila ng 3 anak. Naglilingkod sila ngayon lahat sa Panginoon. Yung anak niyang isa, engineering student. Panganay, nasa RTO. Yung pangalawang anak, mas matangkad pa sa akin, nasa Vietnam, scholar. Yung pangatlo, babae, gandang bata din. Nagsimula yan sa isang desisyon na tinanggap niyang Panginoon. Amen? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, yung bang mga mahal niyo sa buhay, ligtas na? Kasi kung hindi pa, tanong ko, nakakatulog ka ba ng mahimbing tuwing gabi? Na alam mo na meron kang kasama dyan sa bahay na hindi pa ligtas? Nakakalungkot yun. Amen? Ang sarap maglingkod sa Diyos. Pero nakakalungkot kung naglilingkod ka na mag-isa ka lang. Do not serve God alone. Amen? Maaaring sasabihin nyo, Pastor, inimbitahan ko naman yung mga magulang ko. Bakit ayaw talaga? Baka kasi ang patutuo mo hindi maganda. Baka sa church, mukha kang masipag, pero sa bahay pala, napakatamad mo. No, may mga ganun eh. Meron akong naging bunga sa Project 8. Sa estudyante siya. Sabi niya, Pastor, hindi pa ako pastor nun. Kuya Ronald, hindi ko ma-invite talaga yung mga kapatid ko, yung mga nanay ko. Ayaw talaga eh, kahit anong sabi ko. Sabi ko, ipag-pray mo na lang. Pag-pray lang, pag-pray. Isang araw, binisita ko. Ang lumabas yung nanay, 11:00 na ng umaga. Sabi ko, saan si ganito? Ay nako, alam mo naman yun, Brad. Yung anak ko na yun, tulog pa yun mga ganitong oras. Ako pa nga lahat kumikilos eh. Pag tulog niyan, kailangan nakahanda na yung pagkain niya. Ganun. College student siya nung time na yun. Sabi ko, kaya pala hindi nadadala yung mga mahal sa buhay dahil sa pinapakitang patutuo. Diba, let your light so shine before men that they may see your good works and they will glorify your Father which is in heaven. Kaya nga, a great family is a saved family. Kaya sa mga, ulitin ko sa mga kapatid na meron ka pang mga mahal sa buhay na hindi naglilingkod sa Panginoon, panalangin nyo na maligtas. Ako, very strict ako. Bilang kuya, sabi ko sa mga sumunod sa akin, ako na yung panganay eh. Sabi ko, maglingkod ka sa Panginoon.
Huwag kang magpakita sa akin pag hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, bubugbugin talaga kita. Nambubugbog talaga ako. Pag tama, talagang pinipilit ko. Tama eh. Alam niyo, ang kabataan ngayon, hindi mo na kailangan pilitin gumawa ng mali. Kusa na lang yung mga kabataan gumagawa ng mali. Sa pagiging stricto ko, ma'am, Pastor, alam mo sabi ko sa kapatid ko, ikaw ha, puro ka na lang gala, wala kang paglilingkod sa Panginoon, huwag kang magpakita sa akin ha. Sa madaling salita, ngayon, pastor na sa Cagayan de Oro City. 9 years na rin sa ministry, meron ng lupa na 400 square meters at may building na rin. Alam mo, pag nagtitestimony siya, alam sinasabi niya, pasalamat ako na meron akong kapatid na pastor na napaka-stricto pagdating sa tama. Ngayon nagpapastor. Amen? Kaya maganda na ang pamilya natin ligtas na. Kayo mga bisita, sabi ko kanina, bago kayo lumabas sa lugar na ito, siguraduhan yung ligtas na kayo. At kapag kayo'y ligtas na, yung mga mahal nyo naman sa buhay. Amen? So yun yung great family. What is a great family? A saved family. Number 2, a great family is a serving family. Yung pamilya na naglilingkod. Pag upo ko pa lang kanina, sabi ko, yung kumakanta parang pare-parehas yung mukha. Sabi ko, bakit ganun? Ang daming babae. Isa lang yung lalaki. Sabi ko, Pastor, pamilya yan ano? Kasi galing ako sa CR. Yes, Pastor, opo, pamilya na. Di ba ang saya kapag yung pamilya naglilingkod sa Diyos? Sino ba yung lalaki na yun? Sino? Taas nga. Brad. Brad, pag nasa bahay pala ninyo kayo, para kang nasa ladies dormitory. No? Kasi puro babae. And you are the only rose among the thorns. Misis mo yung dito, ano? Simple lang. Tapos, dito, sabi ko kay Pastor Bernard, Pastor, malamang ang bunso niyan yung pinakamalaki. Kasi yan ang trending ngayon eh, kapag bunso, malaki. Ang panganay, yung pinakamaliit. Tama ba ako? Tama? Kayo pong bunso, di ba? O, sabi ko na nga ba eh. Hindi ba masaya kapag ang pamilya ay sama-sama naglilingkod sa Panginoon? Ano kaya ang saya ng mga magulang na naglilingkod kasama ang mga anak? Alam niyo ba na may mga magulang ngayon na nalulungkot? Nagtuturo ako sa mga kulungan. Naku, pag oras ng dalaw, nandun yung mga mahal sa buhay. Nakapila. Tapos palalabasin yung preso. Tapos nandun lang sa rehas. Nandun lang. Ano, anak, kumusta ka na? Di ba nakakalungkot, di ba? Gaano kasaya kapag ang mga magulang kasama yung mga anak? Mga magulang, alisin nyo yung kasabihan ng sanlibutan. Anak, kung saan ka masaya, suportahan taka. Taka-taka ka lang. Mali yun. Ang kasiyahan ng mga kabataan ngayon, kadalasan, hindi sa gawain ng Diyos. Anong kasiyahan ng mga magulang, ang mga kabataan ngayon? Barkada, sanlibutan. Susuportahan mo? Mali yan. Yan ang doktrina na tinuturo ng Diyos ng sanlibutan na ito. Sino man Diyos ng sanlibutan? Di ba si Satanas? Kung saan ka masaya anak, suportahan ta ka. Mali. Kung saan masaya ang Diyos anak, yan, susuporta kami sa iyo. Yung kabataan ngayon, nagbibisyo, susuportahan mo. Amen ba? Kailangan meron tayong ugaling kagaya kay Joshua. Mga tatay, anong sabi ni Joshua? Choose you this day whom you will serve. He made the right and the best choice. Anong sabi niya? But as for me and my house, we will serve the Lord. Life is a choice. Your choice reveals your identity.
Alam niyo ba yung mga pagpili natin? No? It reveals our identity. Kaya mo piniling maglingkod sa Diyos kasi ligtas ka eh. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos para maligtas. Yun ang kaibahan natin sa ibang churches, sila ay naglilingkod para sa ikaliligtas, kawawa. Pero tayo, kaya tayo naglilingkod sa Diyos sapagkat ito'y bunga ng ating kaligtasan. Amen? Our choice reveals our identity. Our choice reveals our intellect. Kaya mo pinili yan kasi yun ang naabot ng iyong pangunawa eh. Tingnan nyo, yung mga tao na hindi pinili maglingkod sa Diyos, hindi kasi nila naunawaan gaano kahalaga ang maglingkod sa Panginoon eh. Alam niyo ba na napaka-importante maglingkod sa Diyos? Serving God is a privilege. Pag sinabi mong privilege, yun yung meron ka na wala yung iba. Mga 60 years old above, di ba? Meron kayong privilege. Anong meron kayo? 20% discount. Sipin mo, 20% discount. Pag sasakay ka ng jeep, 20% discount. Si ma'am, di ba ma'am? Senior ka na ma'am? Ma'am, no? Yung white hair. Senior na. Sino po mga senior dito? Ang dami senior, Praise the Lord. So meron kayong pribilehiyo ng 20% na discount. Bibili kayo ng kahit saan, 20%. Pag kayo nakidnap ng Abu Sayyaf, may 20% discount ang ransom nyo. Sabi ng kidnapper sa pamilya nyo, nandito sa amin yung mama mo. Ay, anong gagawin? Magbigay ka ng ransom. 1,000,000. Ay, sir, yung mama ko, na yan? Senior. O, sige. 800,000 na lang. Grabe, no? Anong privilege natin? Sipin mo, ligtas tayo. Amen? Yung ibang tao, hindi ligtas. Tayo, mga ligtas na. Kaya nga, napaka-importante ang maglingkod sa Diyos. Para ipakilala natin ang Panginoong tagapagligtas natin. Isipin mo, nung naligtas tayo, pwede naman tayong, nung tumatanggap pa lang sa Panginoon ba? Pwede naman tayong pagkaimin, namatay na tayo agad eh. Langit naman kaagad. Pero bakit mula nung tumanggap ka sa Panginoon, hanggang ngayon buhay ka pa rin? Mayroong purpose ang Diyos. Siyempre, ang ipagsabi ang Panginoong Jesucristo sa ibang tao. Ito po lagi kong sinasabi sa amin, salamat sa trabaho na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Pero tandaan nyo, yung mga trabaho nyo sa secular, sideline lang yan. Kasi ang pinakatrabaho natin bilang mga Kristiyano, ang magdaig ng kaluluwa. Amen? Kaya nga, maglingkod. Buo ang pamilya. Ang saya nun. Kagaya sa tahanan ni Estepanas, di ba? 1 Corinthians chapter 16. Anong sabi ng Bible? Yung serving family. 1 Corinthians chapter 16. Tingnan niyo po mga kapatid. Verse number 15. 16:15. Ito ang sabi ng Apostol Pablo. I beseech you, brethren, you know the house of Estepanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Can you imagine? Yung serving family, ano dapat? Ang serving family dapat addicted to the ministry. Kaya nga, paano ka magiging united in the ministry kung hindi ka addict? Alam niyo ba ibig sabihin ng addict? Dito? Devoted. Napaka-devoto. Alam niyo ang mga devoto, hindi nila alam kung ano yung hirap. Walang ibig sabihin, walang hirap-hirap sa kanila. Tingnan nyo sa January, di ba meron dyan sa Quiapo? Kita nyo,
Para sa kanila, baliwala yung hirap. Baliwala yung pagod, yung gutom, yung uhaw. Makahipo lang doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Sipin mo, napakadaling lumapit sa Diyos, pero sa kanila, nagpapakahirap. Amen? Ganyan ibig sabihin ng addicted. Alam niyo, kapag addict ka, gagawa ka talaga ng paraan. Sino ang mga addict dati? Addict. Kahit hindi sa bisyo, addict ka sa cellphone. Hindi ka mabubuhay kapag walang cellphone. Addict ka sa sigarilyo. Alam niyo, ang addict, hindi yan alam kung ano ang kalinisan. Sige lang, yung dati lang. Sino ang mga naninigarilyo dati? Tama, dati. Naninigarilyo ka, Brad. Dati lang, ha? Yung last, hindi kahapon, ha? Sino pa ang naninigarilyo? Ito. Sige, taas kayo ng kamay. Diba, sabi ko kanina, ang mga addict, hindi nila alam kung ano yung kalinisan. Baliwala sa kanila yon. Nakaranas na kayo, Brad? Sigarilyo, walang-wala ka, tapos nakihati ka. Grabe yung pastor. Tapos yung filter niya, basang-basa na, ibibigay sa'yo. Pero baliwala lang sa'yo. Makasigarilyo ka lang. Nawa, ganyan tayo sa ministry. Babaliwalain mo ang hirap. Kahit na maulan, ulan lang yan. Mayroon tayong samba. Samba tayo. Sulwinin tayo. Ay, mainit. Init lang yan. Amen? Addicted to the ministry. Yan yung House of Estepanas. Yan ang serving family. Hindi lamang addicted to the ministry yung serving family. Ano pa? Available always in the ministry. Ang ganda kapag ganyan ang pamilya, laging available, ano? Amen? May mga pamilya ngayon, hindi available sa ministry. Alam niyo, kasiyahan naming mga pastor yan kapag yung pamilya ay talagang nandyan palagi, tapos available. Sa amin, pastor, meron din kaming ganun eh. Nagkaroon naman siya ng kapansanan na kuryente, naputol. Alam mo ang blessing? Mag-asawa sila, laging nasa church. Kasama ang mga anak. Alam nyo, talagang pinagpala sila ng Diyos. God really rewards faithfulness. Yung anak niyang pangalawa, nakapasa sa LET. Teacher na, professional. Ni hindi yon pumasok sa review center. Nagsariling sikap. Maraming pumasok sa review center, hindi nakapasa. Pero siya nakapasa. Ang sabi ko lang sa kanya, kaya mo yan. Kaya nga ng mga unbeliever, ikaw pa. Papasa ka. Nakapasa. Pero ang nakita ko, faithfulness ng kanyang mga magulang. Tandaan niyo po, God is not unrighteous to forget our work and labor of love. Gawa ka lang. Kaya nga serving family. No? Addicted to the ministry and available always in the ministry. Ang sarap sa pakiramdam ng mga ganyang pastor. Yung bang, Brad, kailangan ka namin. Pambihira. Sige, pastor. Yung bang pamilya na sold out sa ministry? Amen? Ang heartaches ng mga pastor, yung mga pamilya na pasaway. Meron akong kaibigang pastor, taga Masbate. Ngayong 25 to 28, nasa Masbate ako eh. Yung kaibigan ko na pastor, nakapuntang Maynila, umattend ng conference. Pagdating ng Lunes, nagtawag siya doon sa church, sa preacher na kanyang iniwan. Tapos pinagtatanong niya yung mga pamilya na dumalo at hindi dumalo. Alam mo, sabi niya, Brad, taga Masbate, taga Mandaon, kumusta ang service gahapon? Hindi ko naman naririnig. Ganun ba? Amen, amen. Yung mga pamilya, dumalo ba? Tapos sabi niya, yung Salot family, dumalo ba? May Salot palang pamilya doon?
Yung salot family, sa isip ko, problema yun ah. Anong salot? Hindi, pastor, apelyido yun. Salot. No? Alam mo, totoo, pastor, salot nga talaga. Kasi pasaway. Wala talaga yung mga salot na pamilya na yun. No? Salot family. Kaya nga, mga tatay, sino mga tatay dito? Nandito ba yung mga pamilya nyo? Ha? Amen! Pasalamatan nyo yan. No, mga anak nyo nandito? Praise the Lord. Ako hindi papayag na yung mga anak ko hindi maglilingkod sa Diyos. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko, anak, kung ano man ang meron tayo ngayon, dahil ito ay bunga ng paglilingkod namin ng mami mo sa Diyos. Lahat yan. Maglingkod tayo. Huwag tayong magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Serving the Lord is a blessing. It is not a burden. Hindi ito pabigat ang maglingkod sa Diyos. Serving the Lord is an opportunity. It is not an option. Anong opportunity? Opportunity to worship God. Opportunity to be blessed by God. Yan ang paglilingkod sa Diyos. It is not an option. Anong option? Multiple choice? Uy, linggo na naman ngayon. Magsisimba ba tayo, sweetheart? Letter A, maybe. Letter B, no. Letter C, none of the above. Wala man lang yes. Alam nyo, hanggat meron tayong lakas, maglingkod tayo sa Diyos. Meron po kaming tatay doon, 81 years old. Alam nyo ba ang kanyang ministry? Nagkukuryente. Electric massage. Yung mga na-stroke, kinukuryente niya. Yung 220, hinahawakan niya. Kaya halos walang sakit yung matanda na yun. Bakit? Kasi yung ugat niya talagang dinadaluyan ng kuryente. Alam nyo, meron siya ngayong naging bunga, yung na-stroke. Laging ano. Ngayon, yung na-stroke na yun, ang pangalan Roman, nagdala naman. So nakapagdala siya ng isang seaman, dating seaman. Tapos alam niyo yung seaman na yon? Kaya mag-ingat kayo puro warning ito. Yung mga nagpapahilot-hilot dito, anong ganon? Delikado yan. Seaman ito, kumikita ng $3,500 a month. Magkano yan? Kung 50 pesos lang, ang $1 di 1,050. 50,000. Ang laki ng kinikita niya. Pag uwi niya, siyempre, pag mga seaman, maraming kamag-anak yan. Punta yung kamag-anak, nagpahilot, pastor, nagpamassage. Pagka umaga, alam mo ba kung ano nangyari? Ganun-ganun na. Nagkaroon ng Alzheimer. Yung sakit ni Muhammad Ali. Hindi na niya mapigilan yung kanyang sarili. Hanggang sa, wala na. Yung misis niya namatay pa dahil sa breast cancer. Ganun na siya ng ganun. Yun, nadala ni kinukuryente. Hanggang sa nagdala uli. Pero ako, very frank ako sa kanila. Sabi ko, nung kayo ba'y malakas, nasa isip niyo ba maglingkod sa Diyos? Wala, pastor. Wala. Yung unang nadala doon na ganun, ako yung nag-invite doon eh. Kasi nagpagasolina kami, doon sa gasolina, humihingi. Sabi ko, ito, Kristiyanong babasahin, punta ka dito. So nakapunta. Sinabi ko sa kanya, nung bang malakas ka, naglilingkod ka sa Panginoon? Hindi, pastor. Walang Diyos. Eh, sabi ko, buti buhay ka pa at ngayon, mag-pray ka sa Panginoon na lumakas ka uli. Nakadala sila ng 3. Ang dami na nila. Kaya meron na doon mga may kapansanan ministry. No? Dami ng PWD. Pero sabi ko, kayong mga lalakas pa, tayong malalakas pa. Yung lakas natin, i-google natin sa Panginoon. Minsan, gusto lang natin maglingkod ng tapat kapag may kapansanan na tayo.
Sayang kayo mga kalalakihan. Sayang yung mga tibay ng mga katawan nyo, yung mga boses nyo, di ba? Gamitin nyo yan sa ministry. Magkaisa kayo, hindi sa kalukuhan. Punta kami sa Baguio. Pagdating doon, ihing-ihi na kami. Kasi alas 9 pa pala yung SM. Pagpasok namin, pila sa CR. Sabi ko, parang sasabog na yata. Pakita ko, PWD, pasok ako. Pasok. Paglabas ko, sinita ko, Sir, bakit ka pumasok dyan, no, PWD? Saan? Akala ko, ibig sabihin yan, pwede. Di ba, ano yan, pwede? Hindi, ano yan, people with disability. Pasensya ka na, akala ko pwede. No? Lusot. Kaya yung ating lakas, hanggat may lakas, maglingkod sa Diyos. Sama mo yung mga mahal mo sa buhay. Lalo na sa ating mga tatay, ito, karanasan natin to, di ba? Yung mga anak natin, pag maliliit pa, ang dali dalhin. Pero pagdating ng panahon, hindi mo na madala-dala agad. May mga sariling gusto na eh. Amen? A great family is a saved family, a serving family, and then last is sanctified family. Pag sinabi mong sanctified, meaning set apart. Yung bang pamilya na talagang hindi nakikipag-compromise? Amen? Yung pamilya na para sa Diyos lang talaga. Sa pamilya namin, ang daming mga, alam nyo, hindi naman ka lahat ng mga relatives ko yung mga saved na. Minsan sabi ng tiyuhin ko, Nal, halika dito, punta ka sa Kainta, mag-reunion tayo. Sabi ko, sige. Pero kailan? Linggo, hindi ako pwede. Sunday is for the Lord. Pwede siguro yan kapag tapos na yung pananambahan namin, pupunta ako. Pero sa isang kondisyon, ano yon? Gusto ko mag-share ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi pwede yan. Hindi yan pwede dito. Sabi ko, hindi rin ako pwede. Amen? That's my conviction. Mga mahal ko sa buhay, parang galit sa akin kasi nagpastor daw ako. Lumihis. Sabi ko, I don't care. No, I overcome evil with good. Pero nung nagkasal ako, kinasal ko yung kapatid ko, nandun yung mga mahal ko sa buhay. Mga lolo, mga kapatid ng tatay ko, nandun sila. I preached to them the gospel. Abay, tumanggap sa Panginoon. Dati ang sinasabi nila, pamangking ko na yan, wala, lumihis, nagpastor. Pero nung nakita nila, nagturo ako sa kanila, abay, sobrang saya na. Ay, yung term na ginagamit nila, uy, pamangkin ko yan, pastor yan, mas magaling pa sa pari yan. Talaga naman. Amen? Nung pinakita ko sa kanila na hindi ako nakikipag-compromise, doon nila nakita. Kaya wag tayong makipag-compromise. Kailangan sanctified family. Yung mga anak ko, lagi kong sinasabihan yan, anak, okay ka magkaroon ng mga kaibigan kakilala. Pero kapag yung mga kaibigan mo iba nang ginagawa, kasumama dyan. Amen? At same with this church, as a family. Ganda kapag ang church hindi nakikipag-compromise. Amen? Yung pastor nyo, matindi din yan. Hindi ko nakikita kung saan-saan yan. Ako, 9 years na gobernador si Alvarado. 9 years. May mga patawag sila mga party-party. Ni minsan hindi ako pumunta. Kasi anuhin lang nila, punta kayo mga pastor, mayroong grocery. Tapos nung time na yun, ang daming mga nagiging pastor bigla. Halo-halo. Tapos may mga babae pa, mga pastor daw. Pag ganyan, di ako, yung damdamin ko, nanggagalaiti. Minsan pinapunta ako sa sa seminar. Pagdating doon sa seminar, kasi
Vice President ako ng GPTE. Pumasok lang ako dyan para makapag-sulwining. Pagdating doon, nag-seminar. Nako, ang speaker nila, tinawag. Tawagin natin ang unang magsasalita, si Reverend Pastora. Pinatayo, pagtayo, gisi-gisi pa yung ano. Alam mo yung pantalon? Anong tawag nun? Rape jeans? Ha? Rape jeans? Rape jeans pala. Kala ko rape jeans eh. Tumayo. Sabi ko, Pastora. Nakagisi-gisi, punit-punit. Tapos nag-quote pa siya ng verse. Mali pa. Sabi niya, ang sabi sa Colossians 3:24, 3:24 ang sinabi niya, pero anong sinabi? Tama yung, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, not unto men. 3:23 yun eh. Alam mo ang ginawa ko? Tumayo talaga ako, umalis ako. Hindi ko kayang tingnan yung nagtuturo ng mali. Ba't ako dito? Uwi ako eh. Kunwari may tumawag. Hello? Hello? Kasi dadaan ka. Dapat ang pamilya natin, ganun. Sanctified family. Yung mga anak, turuan. Sa eskwelahan, lagi kong sinasabi yan, anak, pagpasok pa lang sa school, sinasabi ko na sa teacher, ma'am, pastor ako, itong anak ko, ito yung mga dapat gawin. Bawal sumayaw. Kaya alam na ng teacher. Yung isang estudyante namin, pinatawag ako kasi ibabagsak daw siya, pastor. Babagsak daw. Sabi, ba't kayo babagsak? Kasi hindi daw ako sasayaw. Yung pastor ko, abogado eh. Siyempre, meron tayong alam konting batas. Sa Bill of Rights, Article 3, Section 5 ba yun anak or 6? Na hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao gawin ng isang bagay na labag sa kanyang pananampalataya at kalooban. Yung mga Muslim, hindi mo pwedeng pakainin ng ano yan. Kainin mo itong baboy. Di ba? Labag sa kanila yan. No? Eh, yung Muslim, nung pinakain, sabi niya doon sabi niya, yung may mga ulam, sa karinderya, sabi niya, ano ito? Sabi niya, galunggong yan, sir. Galunggong na prito. Anong gamit mantika? Mantika ng baboy, sir. Hindi ako pwede. Ito. Ano yan, sir? Bangus. Prito din. Anong gamit ng bangus? Mantika. Mantika ng baboy, sir. Hindi ako pwede. Ito, ano to? Lechon baboy, sir. Lechon baboy. Ano gamit? Luto. Uling, sir. Pwede ako dito. Pwede. Pwede. Ha? Uling kasi pinanluto eh. So ito na. Pagdating doon, sabi ko, sir, ako si pastor, pakilala ka agad. Ganito. Ano pong problema? Sabi, ayaw sumayaw eh. Sabi ko, sir, kasi po, sa amin po, hindi ko po talaga sila pinapasayaw kasi nasa Bible yan eh. Hindi kami sumasayaw. Lumabas bigla yung teacher na nakapantalon. Sabi niya, bakit kami sumasayaw? Baptist kami. Sabi niya, kami ma'am ay Biblical Baptist. Iwan ko lang sa inyo. Biblical Baptist kami. Iwan ko lang sa inyo. Ang ginawa ng teacher, lumakad, lumayo. Tapos sabi nung teacher na yon na babagsak sa estudyante natin, sabi, pastor, si David sumayaw ah. Sabi ko, totoo po, pero hindi po si David yung aming tagapagligtas. At hindi si David yung sinusunod namin. Namula. Gusto ko pa ngang sundutan, pastor eh. Sasabihin ko sana, sir, kung si David ang sinusunod nyo, di dapat may Bathsheba ka. Baka ma-high blood. Sa madaling salita, pumasa yung estudyante. At nakilala ako noon. Pag sinabing pinapasayaw, sasabihin ng estudyante, sir, hindi kami sasayaw. Ay, babagsak kita. Sige sir, tatawagin namin pastor namin. Sinong pastor mo? Pastor Ronald. Wag na. Papakitaan natin yan.
Kailangan ituro natin sa kanila. Amen? Sanctified family. Yan ang great family. Yan ang blessed, blissful, and beautiful family. Saved family, serving family, and a sanctified family. Now as a church, kayo, pamilya at kayo dito. Kami ang pamilya namin doon sa Mozon. Dapat magkaisa kayo. Why? Because unity is pleasant. Ang ganda kaya tingnan kapag nagkakaisa. Amen? And unity is precious. Kung merong medyo lumihis, pagsabihan nyo. Makipagkaisa kayo sa fellowship. Amen? Pangit kapag hindi tayo nakikipagkaisa. Kaya sa aming mga bisita, kung meron pa ditong hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, tanggapin niyo po ang Panginoong Jesucristo. At sa atin naman ng mga ligtas na, kung meron kang mahal mo sa buhay na hindi pa ligtas, idalangin mo sa Panginoon. Do not go to heaven alone. Amen? Kung meron ka, alam ko meron, yung mga close sa'yo, ipanalangin mo talaga yan. Bakit? Kasi pag hindi sila tiyak na ligtas, isang araw kapag namatay sila, sa impyerno sila pupunta. Kawawa naman sila. Amen? May I request everybody to please close eyes, head bows. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mensahe. Banal na Espiritu, kayo po ang siyang kumilos sa bawat isa. Panginoong Diyos, salamat po sa kaligtasan na meron kami. Panginoon, kung meron po sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, Lord, amin po silang idinudulog sa inyo. At kung sa amin pong kalagitnaan, sa mga bisita namin na hindi pa rin nakakatiyak ng langit, Lord, iligtas niyo po sila sa umagang ito. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Habang lahat nakapikit na kayo po, if you are saved this morning, magpasalamat ka sa Panginoon. Lord, thank you for saving my soul. Thank you, Lord, for saving my soul. And if you are saved at hindi pa ligtas yung mga mahal sa buhay, ipanalangin mo sila. Just continue to pray. Just continue to pray. Pastor? Sa ating mga bisita ngayon, kung talagang batid mo, yung totoo sa sarili mo, hindi mo alam kung saan pupunta ang iyong kaluluwa pag ikay namatay, huwag kang umalis ng building na ito na hindi mo masigurado. Kasi yung ino-offer ng Panginoon na kaligtasan, sigurado yon. Sabi ng Panginoon, sino mang sumampalataya, ay pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Sila nagsipagtanggap, ibinigay niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tatanggapin mo si Kristo ngayon, magiging anak ka ng Diyos, maliligtas ka. Kaya kung nais mong tanggapin ng Panginoon, mamaya may kakausap sa iyo, mamaya may magdidil sa iyo para sa patungkol sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Church, kung tayo kinausap ng Panginoon, maaari po bang lumapit tayo sa harapan? Kung meron tayong mga mahal sa buhay na alam nating hindi ligtas, huwag tayong maglingkod mag-isa. Ipag-pray natin sila. Ipakita natin ang ating magandang patotoo. Ilawan natin sila bilang ilaw ng sanlibutan. Ngayon kapatid, meron bang mga practices sa pamilya mo na nagko-compromise na? Meron bang mga kasuotan sa bahay natin na nagko-compromise na? Pwede ba kapatid na ang gawin natin ay i-sanctified natin ang ating mga pamilya, ang ating tahanan? Nang sa gayoon, mas lalong uminam at bumuti ang ating patotoo at umigting ang ating paninindigan kung ano ang nasa Biblia. Mamaya po, bilang leader ng pamilya, mga tatay, pwede tayong maglimi-limi. Meron na bang nako-compromise ng mga practices sa bahay
Meron bang isinusuot yung anak ko, yung misis ko, ako, na nagko-compromise na? Meron bang mga musika na nakakatawid dito sa bahay? Kung meron, suko natin sa Panginoon. Kung meron tayong mga mahal sa buhay na hindi paligtas, hikayatin natin sila. Maging matapang tayo, maging stricto tayo sa tama. Ama naming Diyos, salamat sa napakaliwanag na mensahe. Tunay nga, Ama, na napakagandang tignan na ang isang pamilya, walang ibang pinaglilingkuran, pinagpapahalagahan, pinupuri, sinasamba, inaawitan, lalo na pag-araw ng pananambahan ay kayo lamang. Kaya salamat po, Panginoon, sa inyong mensahero. Salamat po sa buhay po ng Pastor Taclin. Salamat po, Panginoon, sa kanyang mga ibinahaging mga patotoo, mga true to life story kung paano gumawa ang Diyos sa buhay niya at sa pamilya niya. At magiging possible din ito sa bawat pamilya po namin. Kaya salamat, kami umaasa, Panginoon, nagtitiwala sa inyo at ipinagkakatiwala ang mga loved ones namin na hindi paligtas, na isang araw masaya kami at kompleto kami na kayo'y pinaglilingkuran. Salamat ng marami, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord.